Paano at magkano mag-franchise ng Mang Inasal? Ang Mang Inasal ay part na ng Jollibee Foods Corporation. Nakilala ito sa only rice at masarap na manok at barbecue at ang kanyang famous chicken oil. According sa manginasal.ph, ang investment para magkaroon ka ng isang Mang Inasal ay from 20 to 35 million pesos. Depende ito sa laki ng store na gusto mong gawin. Ang mga stores ay nagre-range from 220 to 280 square meters. Nakadepende rin kung gusto mo ilagay ang Mang Inasal sa loob ng mall o kung sa food court mo ito ilalagay. Tandaan na hindi magpo-provide ang Mang Inasal ng location mo. Kailangan na ikaw ang maghanap ng ideal place kung saan mo gustong ilagay ang iyong negosyo. Kailangan mong siguruhin na mataas ang foot traffic at maraming magiging customer sa area na iyong napili. Pero ang good news, tutulungan ka naman ng Mang Inasal sa pag-recruit at pag-train ng iyong restaurant management team. Pagkatapos mong pumirma ng franchise agreement ay magkakaroon na kayo ng comprehensive training kasama ng iyong mga magiging staff. Kasama na dito ang classroom courses, seminars, hanggang hands-on experience sa pag-ooperate ng isang Mang Inasal store. Ang Mang Inasal ay magbibigay rin sa iyo ng field consultant upang magbigay ng guidance or tips kung paano magiging smooth ang inyong operations. Ang franchise term ng Mang Inasal ay good for 10 years at maaari mo itong ma-renew. Kailangan meron ka ng experience sa franchising at pagmamanage ng restaurant bago kanila payagan na maging isang Mang Inasal franchisee. Hindi ibig sabihin na may pera ka ay automatic kang pwedeng maging part ng Mang Inasal. Kailangan mo muna ng years of experience sa pagpapatakbo ng mga related na negosyo. Kapag mayroon ka ng sapat na kaalaman, saka ka lamang maaaring mag-apply. At lagi mo ring tandaan na kailangan may surplus money ka para sa pag-invest dahil meron din silang tinatawag na service fee at advertising fee para patakbuhin ang isang Mang Inasal every month. At kung mayroon mang mga renovations na kailangan mong gawin in the span of a few years, maaaring umabot ito ng around 7 to 9 million pesos. Kaya kailangan handang-handa ka talaga. Ito ang dahilan kaya karaniwan mga corporations lamang ang nakakapag-invest para magkaroon ng isang Mang Inasal. Malaking responsibilidad at malaking pera ang kailangan mo para makapagpatakbo ng ganitong klase ng negosyo. Sa ngayon, walang na-disclose na estimated profit per month ang isang Mang Inasal. Nakadepende talaga ito sa dami ng tao na dadaan at magiging customer. According to some Redditors before the pandemic, sinasabi nila na maaaring kumita ng 80,000 to 400,000 pesos kada buwan ang isang Mang Inasal branch. Maaaring umabot din ng around 4 to 5 years bago mo tuluyang mabawi ang pera na inilabas mo para sa isang Mang Inasal franchise. So kailangan pag-isipan mo talaga ng mabuti at meron ka talagang mga business partners na talagang matibay ang pundasyon ninyo at relasyon sa isa't isa para confident kayo na mag-invest sa isang Mang Inasal franchise. At tandaan na hindi ako affiliated sa Mang Inasal. Ito ay isang guide lamang base sa mga websites na nagpa-publish tungkol sa Mang Inasal. Ang layunin ko lamang ay makapag-provide ng mga information na maaaring makatulong sa mga tao na nais talagang magtayo or pangarap nilang magkaroon ng isang Mang Inasal business. So currently, ang Jollibee Foods Corporation ay isa pa rin sa pinaka-successful at leading food company sa buong Pilipinas at hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya mabilis pa rin ang kanilang expansion at dahil dito, marami pa ring mga corporations at tao na gustong mag-invest at magkaroon ng sarili nilang Mang Inasal. So kayo, ano ang favorite ninyong Mang Inasal food at bakit mo naisip na gusto mo magkaroon ng isang Mang Inasal? So pag tinitingnan mo dito, pinili ko yung some of the best na Mang Inasal videos talaga na nakakatakam na nakita ko sa kanilang
website at maraming salamat sa mga contributors na of course hindi ko na mapapangalanan bawat isa. Pero 'di ba binubuhay talaga ng mga content creators kung ano ang nilalaman ng social media ng Mang Inasal. So sa lagi lamang tandaan na sa pagpapatayo ng business, meron naman talagang risk 'yan. So very important to pray and ask the guidance of the Lord Jesus Christ in any step that you are creating. And if very clear naman ang iyong purpose at vision at alam mo sa sarili mo na pangarap mo talagang ilagay ang Mang Inasal sa inyong probinsya o sa inyong syudad at feeling mo na ito na talaga yung business na gusto mong tutukan for a very long time, then you can just go and visit the website manginasal.ph and read more and contact Mang Inasal directly. So, laging tandaan na mag-contact kayo only through legitimate channels ng Mang Inasal para ma-avoid yung any confusion. So, I hope that any business that you will pursue will also succeed. At maraming salamat because you stayed until the end to listen. So, God bless you and may your life and finances also prosper. In Jesus' name. God bless you. Bye-bye!